Ano ba talaga tayo? Itong tanong na to ang nagbibigay ng lungkot at bigati sa aking buhay. Ang tanong na nagpapalito sa aking puso at isipan. Ngunit ito rin ang tanong na nagpawasak sa samahan naming dalawa. At ito ay hindi niya kayang sagutin ng harap-harapan. Nagsimula ang lahat sa isang lugar na nagbibigay ng kasiyahan sa akin sa mga panahong ako ay puno ng kalungkutan at problema. Sa simoy ng hangin, huni ng mga ibon, daloy ng tubig at katahimikan ng kapaligiran. Sila ang nagpapakalma at nagpapahilom ng sugat sa puso at isipan ko. Habang ako ay nakahiga sa ilalim ng malaking puno, naroon ang katahimikan na kinakailangan ko kung merong mga problema na dumaan sa buhay. Nagpapakalma at para bang may kumakausap at umaalalay sa akin habang pumapatak ang aking mga mata. Sa lugar na ito, dito ko matatagpuan ang taong magpapatibok at magbibigay sa akin ng kasiyahan. Ngunit hindi ko inaasahan na sa darating ng ilang panahon ay siya rin pala ang magbibigay ng kalungkutan at sisira sa mundong aking pinakaiingat. Habang ako ay nagbabasa ng libro sa bukid, may dumaan na lalaki that got my attention. Ako ay napatitig sa kanyang formal na kasuotan, nakakasilaw at napakaamong mukha na siyang nagpatibok at nagpabuhay sa pusong minsan ng nabigo at nasira dahil lamang sa mga problemang dumaan. Siya lamang ang nagpalambot sa puso ko na para bang mamon sa sobrang lambot. Ngunit hindi ko lamang ipinakita iyon sapagkat para sa akin, hindi ko naman siya makukuha ng ganun-ganun lang. Kaya I just pretend I didn't see him. And after he left, napaisip ako, what will happen kaya kung maging kami? I was just thinking like that. At napasabi ako sa sarili ko na imposibleng maging kami. Hindi nga tumingin sa akin kahit saglit lang. I've been pretending that nothing happened o walang nangyari. Isang araw nagkasabay kami papasok sa gate ng paaralan. He smiled at me and introduced himself. Hi, I'm Justin. I don't know how to respond to him. Kung mag-hello ba ako o tumango lang ba? Ewan ko. Inulit niya ang kanyang sinabi at dun ko na lang siya sinagot na, hello, I'm Clara. The way he looked at me, para kung ice cream na natutunaw dahil lamang sa kanyang magandang mata. For how many days we being friends? He knows me even more and we shared our experiences or problems. Sabay kaming papasok sa school. Sinusundo niya ako sa bahay. Sabay kaming mag-lunch. Nililibre niya ako. At sabay pa kaming uuwi galing eskwela. Na para bang ang ginagawa namin ay parang tunay na magkasintahan. But he never shared his feeling for me. I have no idea kung ano ang nangyayari. Our samahan is like boyfriend and girlfriend. Parang pinapa-feel niya sa akin na mahal niya ako. Araw-araw yan, walang oras na sinayang. He always update me through message and he gives me happiness every time. My other friend na babae
ay nagsiselos na sa aming samahan. Because lahat daw ng oras ko ay nasa kanya na. She always making a sad face because of jealousy. And I tell her that Justin is a friend of mine. Ngunit nang dahil sa selos, napasabi siya sa akin. Do you love him? I was shocked and refused to answer her because I really don't know kung mahal ko ba siya o hindi. Ngunit meron na akong nararamdaman para sa kanya dahil lamang sa kanyang pinapakita at kilos araw-araw. My friend always asking me kung gusto ko ba daw siya. Para na kaming nag-aaway. That's why I answered her. Yes, I'm in love with him. Hindi siya nakasagot na sinabi ko dahil she was shocked. Tinanong niya ako ulit. Mahal ka ba niya? That was a shocking moment at hindi ako nakasagot sa kanyang tanong. Tumalikod na lang ako at umalis sabay tulo ng luha galing sa aking mga mata. Ngayon lamang kami nagkakaganito ng best friend ko dahil lamang kay Justin. I think my friend want me to be happy at ayaw lamang niyang masaktan ako nang dahil lamang sa lalaki. A few days later, nakita ng best friend ko na magkasama kami ulit ni Justin. And after that, lumapit siya sa amin at sinabing, "Usap tayo, privately." Pumayag si Justin at sumama ako sa kanya. At pinalaan niya ako. Huwag kang magpapaniwala sa lalaking yun. Dahil narinig ko mismo na may jowa siya. At sinabi ko naman na, ano na naman pa to ha? Are you jealous na naman? Napahinga siya ng malalim at napasabi, ask him about your relationship with him. At pagkatapos nun ay umalis na siya na walang sabi-sabi. Napaisip ako kung ano ba talaga ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. After that, bumalik ako kung saan ko iniwanan si Justin. And he is still there. Nang ako ay makalapit sa kanya, tinanong ko siya ng diretso. Justin, ano ba talaga tayo? Because of that question, napatulala siya at nakabukas ang kanyang bibig, ngunit walang ni isang salita ang lumabas. He was shocked that time and didn't know what to say. Sa ilang sandali, may tumawag sa kanyang pangalan at lumapit sa amin. And I wasn't expecting that girl is his girlfriend. I also shocked sa nakita ko. And I was looking in his eyes na parang may gusto akong sabihin. I refused to look at his eyes and umalis na lang ako nang walang sabi-sabi. Habang ako ay nakatalikod, he called me by my name na parang gusto niya akong pigilan sa aking pag-alis. Ngunit hindi niya magawa dahil may lintang nakadikit sa kanya. Because of that situation, hindi na ako nagpakita sa kanya. And he is always dalaw sa bahay namin. Ngunit maaga na akong aalis sa bahay upang hindi ko siya makasabay papasok. I was in deep pain. The pain that I don't truly deserve. Hindi ko siya pinapansin. And because of that, he always texting me and said, I
sorry kung hindi ko sinabi. I'm really sorry. After that, he called me. Hindi ko sinagot agad ang tawag niya. And for a moment, because of his mensahe, sinagot ko siya at nakinig sa kanyang mga sinabi. I don't know kung paano ko sasagutin ang kanyang mga sinabi. He is apologizing and humihingi ng kapatawaran. And because of that, napasabi na lang ako, why are you apologizing? Did you do something? All I want is to hear your answer to my question that you didn't answer. Tatanungin kita ulit. Ano ba talaga tayo? Hindi niya rin nasagot ang aking tanong. At dun ko na-realize na wala talagang pag-asa. Well, kung hindi mo rin pala ako masagot, then let's end this. Kalimutan na lang natin lahat. And focus your relationship with that girl. Thank you for your kindness and thank you for everything. And I hope you enjoy your life. And because of that, I learned that wag muna tayong mag-assume kung wala pa namang pinapakitang patunay. Be humble and don't make it serious. Pag-usapan natin di umalabo, di malaman kung saan papatungo ngayon. Ako ay naguguluhan. Ano ba talaga tayo? Sa akin nga ba di pa sigurado? Kung may iba ay wag mo nang itago. Sawa na ako sa palang isipan. Ano ba talaga tayo? Sa lahat ng nangyayari, hindi ko na siya kinausap at nagpakita. Ako na lang ang kusang lumayo sa kanila upang hindi na madagdagan ang sakit na aking pinadala. I only focus on my study and nangangako sa sarili na hindi na ako magpapadala sa usap-usapan o kaya mag-assume. After how many months, hindi ko na ulit naranasan ang sakit na dinaranas ko. At ang sakit na aking pinitpit ilang taon ay bigla na lang naglaho. Yun lamang po at maraming salamat.